Kahit anong pilit niyong itago ang katotohanan, ay walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang tila pananahimik, tila naggalabasan na rin ng buong katotohanan. Filipino businessman and former governor of Ilocos Sur, Chavit Singson, tila binasag na rin ang katahimikan at tila tahasang isiniwalat sa publiko ang buong katotohanan sa nangyari di umanong gamitan sa Marcos Duterte Tandem o Unit Team noong 2022 national election. Tinatagong baho umano ng Pangulo, tila ibinulgar na umano ni Chavit Singson sa publiko. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Tapos tila isiniwalat dito sa publiko na tila hindi mananalo si PBBM kung tumakbong Pangulo ang Noy Davao City Mayor na si Sara Duterte. At sinabi rin mismo ni Chavit Singson sa publiko na siya ang nagudyo kay PBBM na tumakbo sa pagkapangulo. Ngunit kung tatakbo daw si Sara sa parehong posisyon ang Noy Mayor ng Davao City, ay kailangang umano ni PBBM na bumaba dahil nga sa sobrang lakas ng Noy Mayor ng Davao City na si Sara Duterte. Sa 2022 election, sa nangyaring pahayag ay tila inamin na nito ang nangyari noong 2022 election na tinulungan pala nito si PBBM dahil ang plano lang di umano nito ay tumakbo sa pagka-vice presidente, at dahil di umano sa pabaitan ni BP Sara ay nagbigay daan ito kay Bongbong Marcos. Kaya tila laking gulat ng taong bayan na sa kabila ng pagbibigay puwang ni BP Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo noon si Bongbong Marcos, kalakip ang mga napagkasunduan at kasali na narito ang pagpapatuloy ng mga proyekto ng dating administrasyong Duterte, ay tila nagbago na ang lahat at biglang nalihis ng landas. At matapos nga raw itong tulungan ni Chavit Singson si PBBM noong 2022 election, nagpasalamat rin si Chavit Singson kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi pa man sa opisyal na naghain ng kanyang kandidatura ay inendorso na siya nito, habang ang kanyang tinutulungan noon na si PBBM ay tila hindi pa daw ito ino-endorso sa kanyang kandidatura bilang senador. Ngunit nagpapasalamat pa rin si Chavit Singson kung i-endorso man siya o hindi ni PBBM. Misyon daw ang mga congressman, ang buong house. Ang kanila daw mandato ngayon, nag-meeting daw sila somewhere dyan sa may, sa may Rojas. Nag-meeting daw sila dyan sa isang hotel. At ang kanila daw talagang misyon ay pinaalala sa kanila na ang misyon nila ay to destroy the Queen. Ako po, patay tayo dyan. Ano ibig sabihin ng to destroy the Queen? Kasi 'di ba meron sila, kung maalala nyo, meron silang sinasabi na meron daw misyon na kesyo save the Queen, may paganyan-ganyan sila. So tinumbasan daw nila yan na destroy the Queen. Para kanino? Para sa kanilang Panginoon. Pambihira talaga. Iba talaga ang level ng katarantaduhan nito mga to. Kasi nga daw alam mo na, nakikita nila kasi nagko-congratulate daw sa kanila yung mga ilang pinuno diyan at sinasabing, congratulations. Medyo bumabagsak ang rating ni BP Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang natin yan, Kahit hindi na deliberation ng budget, pag-usapan pa rin natin hanggang ngayon ang budget. Hindi, pansinin ninyo tapos na po ang deliberation ng budget sa Kamara. Nasa Senado na nga Tapos di ba, halos matapos na Talagang patapos na Pero ang Kamara hindi pa po tumitigil. Hindi pa po sila tumitigil sa kapupuna dito sa confidential funds, sa DepEd, na dating pinamunuan ni BP Sara Duterte, yung confidential funds na kailan pa po? 2 years ago. Yung unang mga taon pa lamang ni BP Sara Duterte, yan pa po yung sinasabi nilang confidential funds. Wala na po yan. Hindi na ho yan na supposedly deliberation ng funds ngayong taon na ito. Wala naman na pong confidential funds. At isa pa, magtataka kayo. Hindi lang naman po ang opisina ni Vice President Sara Duterte ang may confidential funds. Okay? Marami pa pong iba pong departamento ang may confidential funds. As a matter of fact, even some LGUs ay may confidential funds. Napakarami pa pong iba. Ang tanong, bakit sinisingle out lang ang opisina ni BP Sara Duterte at ito po ay sinisilip? Nakasulat na nga po, confidential. Ibig sabihin po,
yan po ay sikreto. And yet, kung talagang sila po ay sincere na malaman kung ano nangyari sa confidential funds, di sana ginawa yan sa executive session. Di ba? Kasi ang importante lang naman, malaman nila. Bakit nila ginagawa yan sa pampublikong hearing? Ibig sabihin po, ang kanilang gustong mangyari ay lumabas sa publiko. Bakit kanyo? Dahil ang kanila nga pong misyon destroy the Queen. Ang baho talaga. Ganyan po talaga katarantado itong mga ilan nating mga congressman. Kaya nga ngayon, ibubuking pa po natin. Ayaw pa po, hindi pa po sila makapag-move on dyan sa issue ng confidential funds. Mantakin mo, simula pa lang ng pamumuno ni Marcos, yan na ang pinag-uusapan nila, yung confidential funds. Sana nga, kung lahat, alam niyo yun, lahat po sana ng departamento ng gobyerno, yan ang pinag-uusapan. 'Di ba? Bakit yung opisina lamang ni Vice President Sara Duterte? Bakit hindi yung iba pang mga opisina na may confidential funds? Kasi nga po, ang makakalaban ng kanilang amo ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Aba? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ay! Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ang ibig lamang pong sabihin nun mga kababayan, alam na po natin yun. Alam naman po natin na ang namumuno niyaan ng Kamara, ang Panginoon nitong Quadcom ay walang iba kung hindi po etong si namumuno ng budget na si Romualdez. 'Di ba? Kaya nga alam mo, matindi talaga ito. Kita niyo ito, may bago na naman silang pautot. Meron silang alok na 1 milyon. Naku. 1 milyon para sa Destroy the Queen. Ito ha, panoorin natin. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Yan ang gustong malaman ng mga kongresista kaugnay sa misteryosong pangalan na yan na konektado umano sa ginastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nako. Nasa frontline. Mantakin mo ha. Wala nang pinag-uusapang deliberation ng budget. Tapos na. At the same time, kung meron mang pag-usapan, hindi naman kasali yan. Wala namang confidential funds. Ibig sabihin, ito po ay noong mga unang taon pa po ni VP Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Tanong, is this in aid of legislation? Hindi din. Wala pong in aid of legislation dyan. Wala pong in aid of legislation dyan. Talagang wala lang, strip lang namin. Bakit ba? Walang pakialaman, ganun. Kasi nga, meron kaming mission, destroy the Queen. Tuloy natin, Balitang yan si Marian Enriquez. Walang balak tantanan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa sa mga umano'y nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte na si Mary Grace Piatos. Bukod sa 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanya, makikipag-ugnayan na rin daw ang House Committee on Good Government sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay para i-verify kung meron talagang nakarehistro sa kanila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Daan-daang resibo na ginamit pang liquidate ng OVP sa confidential funds noong 2022 at 2023. Alam mo, bagay talaga ang tawag ni Yorme dito. Na Chihuahua. Hindi, si Yorme po tumawag nun, di po ako ha. Kasi para ho siyang attack dog na lumalabas ngayon ni Tambi, di ba? Hindi, sa tingin ninyo? Ito lang naman sa tingin ko lang naman po pero parang ang talaga napag-utusan. Pero alam mo, pagkakarap naman si VP Sara Duterte, para naman po itong alam mo yun, parang tumitiklop naman. Tama, mali. Pero pag ganyan, ang dami sinasabi. Kasi nga po mga kababayan, alam mo na, in aid of, ano po ba yan? In aid of, alam na natin yun, re-election, walang iba. Di ba? Re-election lang naman po yung mga ganyan na birada nito ni Chuba Ang kini-question ng Kamara, hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke, kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga...
Kung sakasakaling iisa, kasi una-una, ang bintang nung iba, hindi daw totoong tao to. Invento nga daw yung pangalang, ano ba yun? Mary Grace Piatos, kasi pangalan ng isang coffee shop at saka isang pagkain, di ba? Pero at the same time, ipinapasuri nila yung pirma. Yan, hindi mo maintindihan. Ano ba talaga? Oh. Expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na Dumalo naman dati Ano ba sinabi niya? Oh, deliberation yun. Sabi niya, I leave the budget to the House. Diba? Yun na naman sinabi niya eh. Kasi nga, Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Oh. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. so yun, di ba, umattend naman siya dati, pero dahil nga sa hawak lang ng dalawang tao, pinabayaan na niya. Sabi niya, sige na, kayo nang bahala magdesisyon. Ano pa itong lintik na hearing na to? Tuloy natin. Wala tuloy. Ayan. kini-question ng Kamara. Hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, ay isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. Ako, meron lang akong tanong Meron lamang po akong tanong sa inyong mga taga Maynila. Di ba representante nyo ho ito? Tama, mali? Representante nyo ho ito si Chua Bakit ba ang kanyang pinagkakaabalahan ay ang Vice President? Don't tell me wala po tayong problema dyan sa Maynila. Napakaraming po nating problema dyan. Yan na nga ho ang sabi nga nila, pinakadelikadong lugar. Di ba? Yan ho ang city na pinakadelikado daw ngayon, Maynila. Ano ba? Bakit? Trabaho ba ng isang congressman, Banat Bay, ang gawing safety ang isang lugar? Hindi ho, pero at least, kaya nga ho kayo may representante. That is their description. You are representing the district na alam naman natin ngayon, medyo bumagsak ko ang Maynila. Di sana ang mga ginagawa mo, kinabibisihan mo, ay yung gumawa ka ng batas para sa makakatulong sa Maynila, gumawa ka ng mga proyekto na matutulungan ng iyong distrito, gumawa ka ng bagay na makakatulong doon sa nire-representa mo. Ano ginagawa mo? Hindi ano ginagawa mo, Chua? Ang ginagawa mo, walang iba ko hindi banatan lang ng banatan ang Vice Presidente na national yan, national concern yan. Ibig sabihin, malayo yan sa'yo, hindi ka pa senador, nakikialam ka na dyan Di ba? Distrito mo, asikasuhin mo yung Maynila na nabubulok, yun ang asikasuhin mo. Anak ka ng wewe naman, Yung Maynila, ang dami-daming problema nung iniwan sa inyo ni Yorme, pinabayaan ninyo. Nawala na yung mga proyektong dapat sana tuloy-tuloy. Pinabayaan mo, pati, hindi lang ikaw, buong team ninyo nila Lacuna. Magkakasama kayo dyan na napabayaan niyang Maynila. Tapos ikaw, bisibisihan ka ngayon na inuusig ang Vice Presidente. Bakit? Bakit? Totoo. Ako alam ko totoo. Pero di ko sasabihin. Meron akong alam. Tanong mo kay Yorme. Pero bakit mo inuusig? Kasi nga, malapit na eleksyon. Pag kailangan ng, alam naman natin, pag eleksyon, ano kailangan? Kailangan ng mangampanya. At kailangan sa pangangampanya ay, alam na natin to. Kailangan mo ba ng suporta mula sa iyong amo? Bakit ba? Bakit ba kailangan ng suporta mo mula sa iyong amo? Kasi nga, ano sabi ni BP Sara Duterte? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Sino? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yon! Ako nagtatanong lang ako Congressman Chua. Yan ba ang dahilan kung bakit ikaw ay sumisipsip ng todo-todo kay Romualdez? Yan ba ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paninira at pambanat mo sa Vice Presidente? Yan ba ang dahilan kung bakit napapabayaan mo na ang distrito mo at ang Maynila? Yan po ba ang dahilan? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo mga kababayan. Gusto nyo ba na ganito na lang ang magiging congressman ninyo dyan sa Maynila? Wala nang inatupag kung hindi mamulitika, wala nang inatupag kung hindi pagsilbihan ng kanyang boss?
Hindi maganda yan, sir. Hindi maganda yan. O, tuloy natin, ha? Tuloy natin. Consider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na kamakailan ng bise na wala na siyang balak humarap muli sa kamera. Pero umaasa pa rin daw ang mga mambabatas na magbabago ang isip niya. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Alam mo, hindi naman kasi yun ang purpose ninyo. Mabigyan ng linaw. Obvious naman ang purpose ninyo, madam. Ito, sagutin mo lang ako. Bakit confidential funds lang ni VP Sara Duterte ang ginaganyan nyo? Bakit hindi ninyo alam o alamin ang confidential funds ng iba pang mga departamento kung tama ba ang paggamit? Bakit confidential funds lang ng OBP ang inaalam ninyo kung paano nagamit? Bakit sinisingle out nyo ang opisina ni Vice President Sara Duterte? It is because alam naman natin na meron tayong ika nga mission, destroy the Queen. Yun po ang totoo.